Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Sa loob ng bagon ay tinanong si Master Zing kung ano raw ba ang tingin niya sa pinuntahan nila. Sinabi naman ni Master Zing na mukhang hindi raw simpleng personalidad ang nakatira sa mansyon na iyon. At kung ito raw talaga ay isang master siguradong ang kakayahan daw nito ay di hamak na mas higit sa kanila. Sinabi naman ni Master Yuan na ngunit hindi raw nila nakita ang may-ari ng mansyon kaya paano raw nakakasiguro si Master Zing na ang kakayahan ng taong iyon ay higit sa kanila. Sinabi naman ni Master Leon na marahil hindi raw nila nakita ang may-ari ng mansyon ngunit hindi raw nila ma-ignore ang outer appearance ng butler na nandoon. Sinabi naman ni Master Zhu ang napansin niya raw na ang physique daw ng butler na iyon ay ang pinakamababa sa lahat ng physique. At base raw sa normal principle ang ganoong uri daw ng physique ay kaya lamang mag-cultivate hanggang sa true chi realm kung siswertehin. Ngunit nakita raw ba ni Master Yuan ang cultivation realm nito? Sumagot naman si Master Yuan na ito raw ay nasa advanced body tempering realm. Sinabi naman ni Master Zing na hindi na raw masama na naabot iyon ng butler na iyon. At isa pa, dahil sa hindi pa raw nito tuluyang makontrol ang kanyang true chi malamang kaka-breakthrough lang daw nito. At base raw sa naobserbahan ni Master Zing kinuha lang daw ng may-ari ng mansyon ang butler na iyon at iyon daw ay dating trader ng shopping mall. Kaya nakakasiguro daw si Master Zing na ang butler na iyon daw ay nag-breakthrough dahil sa gabay ng master na nagmamay-ari ng mansyon. Sinabi naman ni Master Leon na sa inferior daw ng constitution ng taong iyon matagal na raw sanang nawala ang true chi nito dahil sa impurities, at baradong mga meridians. Ngunit ito raw ay nag-breakthrough sa loob lang ng maikling panahon. At naitaas pa raw ang lakas nito ng isang realm, napakahirap daw nitong gawin. Sinabi naman ni Master Zhu ang na kung hindi raw siya nagkakamali ginamitan daw iyon ng may-ari ng mansyon ng pure chi upang malinis ang mga impurities nito. Iyon lang daw ang bukod tanging paraan upang mag-breakthrough ito papunta sa advanced body tempering realm. Sinabi naman ni Master Zing na kung kaya raw na malinis ng master na yun ang mga impurities at ma-reopen ang mga baradong meridians malamang ang cultivation daw ng may-ari ng mansyon ay umabot na sa Grandmaster realm. Sinabi naman ni Master Leon na malakas man daw o hindi ang master na iyon pero kung umabot na raw ito sa Grandmaster realm hindi daw nila ito dapat na ma-offend. Ngunit kung ito naman daw ay isang master ngunit hindi pa ganoon kalaki ang experience nito malamang napakalaki daw ng potensyal nito. Sinabi naman ni Master Zhu ang kay Master Leon na kung pinatay niya raw ang butler kanina malamang napakalaking gulo daw nun at siguradong mahihirapan sila sa hinaharap. Ngunit ganoon pa man kahit pa raw hindi importanteng personalidad ang butler na iyon malamang natakot na daw yon nang malaman nito ang kanilang mga identity. Napasabi naman si Master Yuan sa kanyang isip na gaya daw ng inaasahan niya sa isang master na kakamangha raw ang talas ng mga mata ng mga ito. Isang tingin lang daw ay napakarami ng na-analyze ng mga ito. Maya-maya pa ay nagtanong si Master Yuan sa tatlo na ngayong wala raw ang Old Master sa mansyon ano na raw ba ang gagawin nila ngayon. Sinabi naman ni Master Leon na kahit wala raw ito sa mansyon hindi ibig sabihin nun hindi na nila mako-confirm ang tunay na identity ng taong iyon. At sinabi ni Master Leon na i-inform daw nila ang Emperor na papuntahin daw nito ang lahat ng mga nagamot ng Master Yang Zuan na yun sa Royal Place gusto niya rong makita ang mga ito ng personal. Sa kabilang dako naman ay napasabi si Zhang Zuan na tapos na raw siya. Nagbasa daw siya ng libro buong umaga at ngayon ay nabuo na raw ang Heaven's Path Divine Art of Acupoint Opening. Titingnan niya raw kung papaano ito gumagana. Maya-maya pa ay makikitang nag-breakthrough na naman si Zhang Zuan. Ilang sandali pa ay napasabi si Zhang Zuan na hindi raw siya makapaniwala na na-open na raw ang lahat ng 108 mga acupuncture points niya. Ayon daw sa alamat, mayroon dong 108 acupoints ang buong katawan ng isang tao ngunit 72 lang daw dito ang maaaring mabuksan. At ang 108 acupoints daw ay nangangahulugan ng 108 na ding. Bago niya raw naabot ang Profound Connection Realm mayroon na raw siyang 110 na ding. At ngayon daw na nadagdagan ito ng 108 ding ang lakas niya raw ngayon ay aabot na sa 218 ding.
At ang lakas niya raw ngayon ay maikukumpara na sa middle stage ng Profound Realm. Sa kasamaang palad wala rong mga 7th rank na mga libro dito. Dahil after all daw ang 7th rank ay naaabot lamang ng mga top-notch martial artist ng Chanchuan Kingdom. Kaya napaka-imposible raw na magkaroon ng ganoon dito. At dahil ubos na raw ang mga libro tungkol sa cultivation magbabasa na lang daw siya ng mga libro tungkol sa skills. At nagumpisa na ngang magbasa si Zhang Zuan. Napasabi naman si Zhang Zuan na injured daw ang mga binti ni Wang Ying at kahit na raw na nakainom na ito ng gamot para rito mahihirapan pa rin daw ito na talunin ang swift movements ni Dulay. Ganun pa man kapag natuto daw si Wang Ying ng magandang movement at leg technique tataas daw ang tsansa nito na manalo. Maya-maya pa ay sinanticize ni Zhang Zuan ang mga techniques. At natuwa si Zhang Zuan dahil nakabuo ito ng 2 libro at ito ay ang Heaven's Path Movement Art at Heaven's Path Leg Art. Maya-maya pa ay sinabi ni Zhang Zuan na titingnan niya raw kung ano ang mga sekreto na nakasulat sa librong ito. Ngunit nadismaya si Zhang Zuan nang makitang mga basic skills lang daw pala ang nakasulat dito. Ganun pa man hindi na rin daw masama ang harvest niya ngayon. At patuloy na nagbasa si Zhang Zuan ng mga libro. Sa kabilang dako naman ay makikitang dumating na si Mr. Do sa Royal Palace. Maya-maya pa ay nagulat siya nang makita niya ang alchemist na si Master Chen. Sinabi naman ni Master Chen na nakatanggap din daw siya ng summon mula sa Majesty at mukhang ito raw ay may kinalaman kay Master Yang. Sinabi naman ni Mr. Ling na mukhang makikinabang daw sila sa biyayang handog ni Master Yang. Sinabi naman ni Mr. Do na iyon daw ay posible at sinabi naman ni Mr. Ling na kung ganoon daw pumasok na raw sila. Sa kabilang dako naman ay usap-usapan sa city ang pagpapatawag ng Emperor kina Mr. Do, Mr. Ling at ng iba pa. Ganon din ang pagdating ng 3 1-star na mga famous teachers at ang pagka-reject nila sa mansyon ni Master Yang at napasabi ang mga tao na mukhang napakataas daw ng level ni Master Yang at mukhang ito raw ay higit pa sa 2-star na mga master teachers. At makikita rin ang dalawa na pinag-uusapan ang mabuti raw na may dudulot ng pagpunta ni Master Yang sa Chanchuan Kingdom habang kumakain. At lumipat ang eksena sa Royal Palace. Sinabi naman ng Patriarch na mako-confirm pa lang daw nila ang tunay na identity ni Master Yang ngunit sa tingin niya raw mataas raw talaga ang kakayahan nito dahil kung hindi napaka-imposible raw na napakadali lang nitong napagaling ang sakit ng mga tao. Marahil hindi man daw ito isang master physician siguradong ito raw ay isang physician. At baka makakatulong daw ito sa old ancestor. Sinabi naman ng Emperor sa Patriarch na magpadala daw ito ng tao upang mag-obserba sa mansyon ni Master Wang at kapag dumating na raw ito sabihin daw ito agad sa kanya. Sumang-ayon naman ang Patriarch dito. At lumipat ang eksena sa classroom ni Mr. Luzon. Napasabi naman si Mr. Luzon na ito na raw ang pagkakataon nila. Pag nakita raw sila ni Master Yang siguradong magiging disciple daw sila nito. At hindi magtatagal ay magiging master teacher na raw sila. Sinabi naman ng isa na oo kahit ano pa man ang mangyari kailangang mabisita daw nila si Master Yang at mag-iwan ng magandang impression. At nagtanong ito kay Mr. Luzon sa sitwasyon tungkol kay Zhang Zuan. Sinabi naman ni Mr. Luzon stepang path niya lang daw si Zhang Zuan at hindi raw ito ganoon kahalaga. Kaya wag daw itong mag-alala. Pumili na raw siya ng mga mag-aaral na isasabak niya sa teacher's evaluation at sinasanay niya raw ito ng pasekreto. At sa maikling panahon lang daw ay ang laki na ng inimprove ng mga ito. Napakalaki daw ng tsansa ng mga ito na manalo at siguradong makukuha daw nila ang atensyon ng mga master teachers. Sinabi naman ng isa na mabuti naman daw kung ganoon at binati niya na ng advance si Mr. Luzon. Nagpasalamat naman si Mr. Luzon dito. At lumipat ang eksena sa Royal Library. At makikitang 5 araw nang nagbabasa si Zhang Zuan at ito ay gumagapang na papunta sa panghuling bookcase. Pagkatapos daw ng ilang araw na paghihirap makakakita na raw siya ng liwanag. At kumuha na nga ng libro si Zhang Zuan. At ito ay tungkol sa mga lason. Ilang sandali pa ay natapos na si Zhang Zuan.
Maya-maya pa ay lumabas na ito at napasabi sa kanyang isip na matapos raw ang 5 araw na pagpupuyat sa pagbabasa kahit pa raw nasa pinnacle na siya ng profound realm hindi na raw ito kaya ng katawan niya kaya uuwi na raw siya upang matulog. Sa ibang dako naman ay makikitang naglalakad ang dalawang mga tanyag na mga magnanakaw ng Chanshuan Kingdom na si Zhang Liao at Zhang Mo. Ang dalawang ito ay tinatawag ng ibang tao na mga righteous thieves dahil ang ninanakawan lang ng mga ito ay mga mayayaman. At ngayon ang dalawa ay papunta na sa residence na nanakawan nila. Napasabi naman si Zhang Liao na dito lang daw banda yung residence na bibiktimahin nila nakapunta na raw siya dito noon. Maya-maya pa ay makikitang nasa harap na sila ng mansyon ni Zhang Zuan. Napatanong naman ang dalawa kung ano raw ba ang nangyayari dito bakit napakarami rong mga tao. Maya-maya pa ay sinabi ni Zhang Liao na hindi raw ba iyon ang 8th-armed dragon. Napasabi naman si Zhang Mo na hindi raw ba't na-injured ito sa expedition upang hulihin ang isang savage beast at magmula raw noon hindi na raw ito nagpakita sa public. Kaya tinitigan nila ito ng mabuti at napasabi si Zhang Mo na ito raw talaga ang 8th-armed dragon na si Liu Kaiyuan. At napansin din nila na pumipila rin ang iron-fisted dragon na si Feng Jun. Ito raw ang number 1 expert ng Hanzhou City. Kahit nga raw ang emperor ay nirerespeto ito. Ang cultivation base daw nito ay nasa intermediate stage na ng Tangshan realm kaya bakit daw ba kaya ito pumipila rito. At bukod pa ron nandito rin daw ang pale scholar na si Hu Ziabai, ang may eagle eyes na si Duan Jiujiang, at ang steel caltrop na si Long Zuanhai. Maya-maya pa ay sinabi ni Zhang Liao na umalis na lang daw sila rito. Ang mga tao raw na ito ay mga expert ng Chanshuan Kingdom at ang lahat daw ng mga ito ay at least nasa Grandmaster Realm, kaya hindi raw maaari na makita sila ng mga ito. Sinabi pa ni Zuan na ang mga expert daw na ito ay mga arrogant at proud ni wala nga rong paki ang mga ito kahit na imbitahin sila ng emperor kaya bakit daw kaya pumipila ang mga ito rito. Sinabi naman ni Zhang Liao na hindi raw siya sigurado ngunit pag nakita raw sila ng mga ito siguradong hindi raw sila makakatakas at siguradong sila raw ay mamamatay sa bagbog. Pagkakataon na raw sana nila ito na magnakaw ngunit bakit daw ba nagkaganito? Maya-maya pa ay nagtanong si Zhang Mo kung tutuloy pa raw ba sila ngunit nagmura lang si Zhang Liao at sinabing kalimutan niya na lang daw ito. Sinabi naman ni Zhang Mo na kahit gaano pa raw karami ang mga expert na narito ngunit may pake naman daw ba ang emperor dito. Maya-maya pa ay napansin nilang mayroong dumating. At ito ay huminto. Sinilip nila ito at nakita nilang ito pala ay ang emperor. Alam daw nila na mapapansin ito ng emperor ngunit hindi raw nila akalain na pupunta ito rito. Maya-maya pa ay binati ng mga experts ang emperor. Sinabi naman ng isa na ang aga daw ng emperor tinindigan niya raw ang pwesto nito sa pila. Hindi naman makapaniwala ang dalawa nang marinig na pipila ang emperor. Sino raw ba ang nakatira sa residence na ito? Maya-maya pa ay mayroon na namang dumating. At nagulat na naman ang dalawa nang makita nilang ito pala ay ang tatlong 1-star master teachers. At makikitang binati ng emperor ang tatlo. Napasabi naman si Zhang Mo na mukhang nandito raw ang tatlong master teachers upang magturo kaya naman daw pala personal na pumunta rito ang emperor. Buti na lang daw at wala pa silang ginagawa dahil kung nagkataon daw malamang patay na sila ngayon. Napasabi naman si Zhang Liao na mukhang hindi raw ganoon, dahil kung nandito raw ang tatlong master teachers upang magturo dapat nagsimula na raw sana ang mga ito. Maliban na lang kung ang may-ari daw ng residence na ito ay isa ring master. Maya-maya pa ay bumukas na ang pinto at nagulat sila nang makita si Ziyang. Maya-maya pa ay nagtanong ang emperor kung nakabalik na raw ba ang master ni Ziyang. Humingi naman ng tawad si Ziyang dahil hanggang ngayon daw ay hindi pa rin nakakabalik ang master niya kaya kung maaari daw maghintay na lang daw muna sila. Ipapaalam niya raw agad kapag dumating na ito. Sa loob-loob naman ni Ziyang ay umiiyak na siya na sana bumalik na raw ang master niya. Pahirap na raw ang sitwasyon niya araw-araw hindi niya na raw ito kaya. Maya-maya pa ay sinabi ni Master Leon na kung ganoon mukhang maghihintay na naman daw sila ngayon. Nagbigay naman ng excuse si Ziyang dito. Maya-maya pa ay tila naiiyak sa galak si Ziyang at napatalon nang makitang nandito na ang master niya.
Napasabi naman si Zhang Zuan na ano raw ba ang nangyari at bakit may pila raw dito. Napatingin naman ang dalawa kay Zhang Zuan at napasabing ito raw ba ang master na nagpahintay ng maraming tao rito. Niwala naman dong 3 ulo at 6 na braso ang bastard na ito, paano raw nito nagawang mapaghintay ang emperor at 3 master teachers dito. Napayakap naman si Ziyang sa paa ni Zhang Zuan at napasabing salamat at bumalik na raw ito. Nagtanong naman si Zhang Zuan kung ano raw ba ang nangyari at sinabihan si Ziyang na bumitaw daw ito. Sumagot naman si Ziyang na hinahanap daw si Zhang Zuan ng mga taong ito. Maya-maya pa ay binati si Zhang Zuan ng emperor. Nainis naman si Zhang Zuan dito at sinabing kinakausap niya pa raw ang butler niya, sino raw ba ito para mang-abala. Hindi naman makapaniwala ang dalawa na nakapagsalita ng ganoon si Zhang Zuan sa emperor. Bumilib naman si Ziyang sa master niya dahil hindi man lang daw ito natinag sa emperor. At nagpatuloy sa pag-uusap ang dalawa. Sinabi naman ni Ziyang na nung ilang araw daw na wala si Master Yang dito hinahanap daw ito ng 3 master teachers at ng emperor. Nagulat naman si Zhang Zuan dito at napatanong kung nasaan daw ba ang emperor. Umubo naman ng kaunti ang emperor at sinabing nandito lang daw siya. Na siya namang ikinagulantang ni Zhang Zuan. Bilang emperor wala raw itong aura ng isang emperor. Kakagaling niya lang daw sa library nito ngunit ngayon ay nagawa niya parong insultuhan ito. Maya-maya pa ay nagbigay galang uli ang emperor kay Zhang Zuan at pinakilala ang 3 master teachers. Nagulat naman si Zhang Zuan nang marinig ito at napasabi sa kanyang isip na hindi raw ba't walang mga master teachers ang Chanshuan Kingdom, kailan daw ba dumating ang 3 ito? Ano raw ba ang mga nangyari nung mga araw na wala siya rito? Maya-maya pa ay nagbigay galang kay Zhang Zuan ang 3 master teachers at mariing sinuri si Zhang Zuan. Ilang sandali pa ay pinapasok na ni Zhang Zuan ang 4. Nagtanong naman si Master Zing kay Master Liu sa pamamagitan ng sound transmission kung ano raw ba ang nakita nito. Sinabi naman ni Master Liu na nagde-disguise lang daw ang taong ito. Kung titingnan daw ang galaw at balat nito hindi pa raw ito umaabot sa 30 ni hindi pa nga raw umabot sa 25 ang edad nito. Napasabi naman si Master Zhuang na okay lang naman daw kung ayaw nito ipakita ang tunay niyang anyo, ngunit sa edad nito na hindi pa umabot sa 25, napaka-imposible raw na magkaroon ng ganito kabata na master teacher sa remote na kingdom na ito. At isa pa, napansin daw ba nila ang pulang-pulang mata nito at tila ito ay inaantok. Kung ito raw talaga ay isang tunay na master bakit niya raw hahayaan na magkaganito ang kondisyon niya? Kaya siguradong peke daw ito. Hahanap daw sila ng paraan upang i-expose ito mamaya. Maya-maya pa ay nagtanong si Zhang Zuan kung ano raw ba ang sadya ng 3 master teachers sa kanya. Sinabi naman ni Master Liu na narinig niya raw na si Master Yang ay isang skilled na physician. At may malalim na kaalaman pagdating sa paggabay ng cultivator upang ito ay mag-breakthrough. Kaya pumunta raw siya rito dahil gusto niya raw na ma-enlighten sa bagay na ito. Sinabi naman ni Zhang Zuan kay Master Liu na ano raw ba ang isyo, sabihin daw nito at napasabi sa kanyang isip na inaantok na raw talaga siya. Ngunit kailangan niya parong kumita ng 2 milyon upang makabili ng mga medicinal pills. Napasabi naman si Master Liu na mukhang nagmana raw ang butler sa master niya. Parehong-pareho raw umasta ang dalawang ito. Maya-maya pa ay sumabat si Master Zhuang at sinabing ang cultivation niya raw ang may isyo. At sana ay matulungan daw siya ni Master Yang. Sa kasalukuyan, ang cultivation niya raw ay nasa pinnacle na ng Profound Connection Realm at isang hakbang na lang daw sana at magbi-breakthrough na siya. Ngunit sa hindi malamang dahilan, kahit anong training daw ang gawin niya hindi raw siya maka-breakthrough. Ginawa niya na raw ang lahat ng paraan ngunit hindi raw gumana ang mga ito. Kaya sana ay mabigyan daw siya ng mga pointers ni Master Yang. Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na sa kasalukuyan ay nasa Acupoint Opening Realm pa lang daw siya. Kaya nagtataka raw siya kung anong mga abilities mayroon ang nasa Profound Realm. Tapos gusto raw ng master teacher na ito na tulungan niya itong mag-breakthrough. Napaka-troublesome daw ng problema ng master teacher na ito. Maya-maya pa ay sinabi ni Zhang Zuan na ano raw ba kaya kung magpakita ng ilang mga teknik si Master Zhuang sa kanya.
At napasabi si Zhang Zuan sa kanyang isip na mukhang kailangan niya na rong gamitin ang Library of the Heavenly Path ngayon. At makikita namang sumang-ayon si Master Zhuang sa sinabi ni Zhang Zuan. Kaya binaba niya ang kamay niya, nag-ipon ng chi at umatake. At makikitang napinsala ang pader ni Zhang Zuan. Maya-maya pa ay nag-analyze si Zhang Zuan ngunit bigla itong naidlip na siya namang ikinagulat ni Ziyang. Maya-maya pa ay naghingi na ng pointer si Master Zhuang. Umubo naman saglit si Zhang Zuan at nagtanong kung gusto raw ba ng pointers ni Master Zhuang, madali lang daw ito. Ngunit natatakot daw siya na baka hindi ito maniwala. Kaya ano raw ba kaya kung ganito? Tutulungan niya raw ito na maka-breakthrough. Nagtaka naman si Master Zhuang dito at napasabi sa kanyang isip na ang isang doktor daw ay hindi dapat na magkamali ng diagnosis. At ang isang master teacher daw ay ganoon din. Though gusto niya raw na mag-breakthrough nakakalungkot daw na hindi niya ito magawa. Maya-maya pa ay sinabi ni Zhang Zuan na kaya niya raw mapa-breakthrough si Master Zhuang sa loob lang ng 10 minuto ngunit. Nagulat naman si Master Zhuang nang marinig ito. Napasabi naman si Master Liu sa kanyang isip na bilang kaibigan daw ni Master Zhuang gusto niya rin daw na mag-breakthrough ito. Ngunit napaka-imposible raw na gawin iyon sa loob lang ng napakaikling panahon. Napasabi naman si Master Zing na nag-dare pa raw talaga ang conman na ito na gawin iyon sa loob lang ng 10 minuto. Sinabi naman ni Zhang Zuan kay Master Zhuang na binigyan niya na raw ito ng opportunity kaya nasa kanya na raw ang choice ngayon kung gusto niyang mag-breakthrough o hindi. Napilitan namang sumang-ayon si Master Zhuang dito at napasabi sa kanyang isip na kung totoo raw ang sinasabi ng taong ito nakakamangha daw iyon. Ngunit kapag hindi raw makikita daw nito ang hinahanap niya. Sinabi naman ni Zhang Zuan na hanggat pumayag lang daw ito at inutusan niya si Ziyang na kumuha ng sako at mga guard na may dalang mga kahoy na pamalo. Sumunod naman si Ziyang dito. Na siya namang ipinagtaka ng apat at napatanong kung manghuhuli raw ba ng baboy si Zhang Zuan. Maya-maya pa ay bumalik na si Ziyang. Maya-maya pa ay sinabi ni Zhang Zuan sa mga guard na gusto raw na mag-breakthrough ni Master Zhuang kaya sana matulungan daw nila ito. Sumagot naman ang mga guard na isa rong karangalan na makatulong sa kanilang master. Nagtanong naman si Zhang Zuan kung maaari niya raw bang maabala si Master Liu na tulungan siya na ma-immobilize si Master Zhuang. Nas siya namang ipinagtaka ni Master Liu. Napasabi naman si Master Zhuang na isisil daw ba ni Master Yang ang kanyang mga meridians upang hindi siya makagalaw. Hindi raw ba tutulungan daw siya nito na mag-breakthrough. Kaya kung ganoon daw ang gagawin ni Master Yang paano pa raw magsi-circulate ang kanyang Zinchi? Paano pa raw siya magko-cultivate? Sinabi naman ni Zhang Zuan na kailangan daw ang lahat ng ito upang mag-breakthrough si Master Zhuang kaya sumunod na lang daw ito. Ngunit kung ayaw niya raw hindi na rin daw siya mag-aabala pa. Sinabi naman ni Master Zhuang na okay susunod daw siya at napasabi sa kanyang isip na mukhang gusto raw pahirapan ni Master Yang ang lahat upang umalis na siya, pues mangarap daw ito. Maya-maya pa ay pinakiusapan na ni Zhang Zuan si Master Liu. Napasabi naman si Master Liu sa kanyang isip na titingnan niya raw kung ano ang mangyayari. Maya-maya pa ay lumapit na ito kay Master Zhuang. At sinupress nito ang kanyang meridians. Sinabi naman ni Zhang Zuan na great. At ngayon, kahit ano pa raw ang mangyayari wag dong makialam si Master Liu. At sinabing magsisimula na raw sila. Maya-maya pa ay isinilid ni Zhang Zuan si Master Zhuang sa sako. Napariyak naman ang Emperor dito. Ngunit pinigilan ito ni Master Zing at sinabing titingnan daw muna nila kung ano ang mangyayari. Maya-maya pa ay sinabi ni Zhang Zuan sa mga guard na ito na raw ang pagkakataon nila upang tulungan na maka-breakthrough si Master Zhuang. Paluan daw nila ito ng buong lakas gamit ang mga hawak nilang mga kahoy. Na siya namang ikinagulantang ng mga guard. Napatanong ang isa kung ito raw ba talaga ang totoong master nila, napaiyak naman ang isa at napasabing ayaw niya rong mamatay ng maaga. Sinabi naman ng isa na ang akala niya raw tutulungan nilang mag-breakthrough si Master Zhuang kaya bakit kailangan pa raw nila itong paluan. Sinabi naman ni Zhang Zuan na ano raw ba ang problema bakit hindi pa raw gumagalaw ang mga ito.
Mag-relax lang daw sila, nakatikip naman daw si Master Zuang kaya hindi raw nito malalaman kung sino ang pumalo sa kanya. Ngunit kung nag-aalala daw talaga sila maaari naman daw nilang dagdagan ang sako na nakatikip kay Master Zuang, sa ganoong paraan daw siguradong wala daw itong makikita. Hindi naman makapaniwala ang mga guard sa kanilang mga narinig. Napasabi naman si Master Liu sa kanyang isip na paano raw ba magbi-breakthrough si Master Zuang ng ganito, ito raw ba ang ganti ni Master Yang sa kanila dahil sa pagdududa nila sa kakayahan nito. Napasabi naman si Master Zing na hindi pa raw siya nakarinig ng ganitong paraan para makapag-breakthrough. Sinabi naman ni Zhang Zuan sa mga guard na sumang-ayon na raw si Master Zuang dito, kaya bakit daw ba dini-delay nila ang pag-breakthrough nito? Aakuin daw ba nila ang responsibilidad? Napasabi naman ang isa na kailangan daw nilang sundin ang master nila. Napasabi naman ang isa na kahit ano pa raw ang mangyari, ang lord daw nila ay isang master teacher. Sinabi naman ng isa na kailangang gawin daw nila ito, bihira lang daw magkaroon ng pagkakataong makapalo sila ng isang master teacher. Kaya kahit ikamatay pa raw nila ito kailangan daw nila itong gawin ngayon. At makikitang pinaghahampas na nga ng mga guard si Master Zuang. Sa loob naman ay makikitang nag-aapoy na sa galit si Master Zuang, anong prank daw ba ito? Maya-maya pa ay sinabi ni Zhang Zuan na mali daw ang tinatamaan nila. Maya-maya pa ay nagtanong ang isang guard kung gaano katagal daw ba nilang paghahambalusan si Master Zuang. Napaisip naman saglit si Zhang Zuan at sinabing hanggang sa malapit na raw itong mamatay. Na siya namang nagpagalit ng husto kay Master Zuang kaya naglabas ito ng matinding enerhiya at kumawala. Galit na tiningnan ni Master Zuang si Zhang Zuan at sinabing kapag hindi niya raw napatay si Yang Zuan ngayon hindi raw Zuang ang pangalan niya. Ngunit sinabi lang ni Zhang Zuan na tingnan daw muna ni Master Zuang ang kanyang cultivation bago ito magsalita ng ganoong bagay. Kaya tiningnan ni Master Zuang ang kanyang cultivation at siya ay hindi makapaniwala. Paano raw ito naging posible? Nasa half-step Grandmaster na raw siya ngayon. Na siya namang ikinagulat ng tatlo. Napasabi naman si Master Liu na nag-breakthrough daw si Master Zuang matapos itong mabagbog. Napatanong naman si Master Zing kung ang pambubugbog daw ba ay paraan din upang maka-breakthrough. Napasabi naman ang Emperor na ito raw ay ridiculous. Tinawag namang Master Yang ni Master Zuang si Zhang Zuan at nagtanong kung ano raw ba ang nangyari. Sumagot naman si Zhang Zuan na hindi na raw ba siya papatayin nito ngayon. Humingi naman ng tawad si Master Zuang nang marinig ito. Sinabi naman ni Zhang Zuan na okay lang daw yun, hindi niya raw ito masisisi. Dinagdag pa ni Zhang Zuan na ang teknik daw na ipinakita ni Master Zuang kanina ay napaka-smooth. Hindi raw ito flashy at wala rong ginawa si Master Zuang na mga unnecessary na mga movements. Nagpapahiwatig lang daw ito na mayroon dong magaling na guro si Master Zuang noon at ito raw ay nasanay ng husto. Sinabi naman ni Master Zuang na tama daw si Master Yang dahil ang tatay niya raw ay isang one-star master teacher. Sinabi pa ni Zhang Zuan na matapos daw ang ilang taong pagsasanay maaabot na raw sana ni Master Zuang ang half-step Grandmaster Realm, ngunit sa kasamaang palad wala raw itong tiwala sa kanyang sarili at siya ay nag-alangan at kung hindi raw siya nagkakamali ang realm daw na ito ay hindi pa naabot ng kanyang ama o kaya naman mayroon dong masamang nangyari sa tatay ni Master Zuang nang sinubukan nitong abutin ang realm na ito. Nagulat naman si Master Zuang nang marinig ito at napasabi sa kanyang isip na kahit pa raw naging one-star master teacher ang kanyang ama hindi raw nito naabot ang half-step Grandmaster Realm. Ang totoo raw sinubukan daw ng tatay niya na mag-breakthrough ngunit ito raw ay nag-berserk at nalumpo. At wala raw siyang pinagsabihan ng sekretong ito, kaya paano raw ba ito nalaman ni Master Yang? Ito raw ba ay dahil lang sa nakita nito ang kanyang martial arts technique? Dinagdag pa ni Zhang Zuan na dahil daw doon na-trauma daw si Master Zuang kaya kahit na anong pil pa man daw ang inumin nito at kahit na anong teknik pa ang subukan nito hindi raw ito makapag-breakthrough. At dahil humingi ng gabay si Master Zuang sa kanya sasabihin niya raw ito. Upang magtagumpay daw si Master Zuang kailangan niya rong ma-overcome ang takot niya. Dahil kung hindi, mababaliwala lang daw ang lahat. Ganun pa man nakabaon na raw ang takot sa loob-loob ni Master Zuang sa loob ng mahabang panahon kaya hindi raw ito madaling gawin.
Kaya ang tanging paraan lang daw upang ma-overcome ito ni Master Zhuang kailangang mangibabaw daw ang galit nito kaysa sa takot. At yun daw ang dahilan kung bakit pinabugbog niya ito sa kanyang mga guard. At sinasabi niya raw ang lahat ng ito dahil ayaw niya rong isipin ni Master Zhuang na iniinsulto niya ito. At sa ganitong paraan daw nawala na raw ang takot ni Master Zhuang, at sa tulong daw ng mga true chi na naipon niya sa loob ng mahabang panahon nag-breakthrough na raw ito ngayon. Napaluhod naman si Master Zhuang nang marinig ito at nagpasalamat dahil binigyan daw siya ng panibagong buhay ni Master Yang. At hindi niya raw makakalimutan ang ginawang ito ni Master Yang habang siya ay nabubuhay. Maya-maya pa ay nagtanong si Zhang Zuan kung wala na raw ba silang suspicion na siya ay nagde-disguise lang. Na siya namang ikinagulat ni Master Zhuang. Alam na raw pala ni Master Yang na nagdududa siya. Ngunit hindi lang daw nito inamin na nagde-disguise lang siya, tinulungan din daw siya nito na mag-breakthrough. Ganito raw umasta ang tunay na Master Teacher. Sinabi naman ni Master Zing kay Master Liu sa pamamagitan ng sound transmission na ang tao raw na nasa harap nila ngayon ay bata pa ngunit ito raw talaga ay tunay na Master Teacher. Sinabi naman ni Master Liu na oo, nakakamangha raw ang mga insights nito pagdating sa cultivation. At nakita raw nito agad ang problema ni Master Zhuang. At tinulungan niya raw itong mag-breakthrough, though ang paraan daw nito ay napaka-weird. Sinabi naman ni Master Zing na weird man daw o hindi, ang resulta daw nito ay nagpapahiwatig lang na ang taong nasa harap nila ngayon ay higit na mas capable sa kanila. Maya-maya pa ay humingi na rin ng gabay ang dalawang Master Teachers. Sinabi naman ni Zhang Zuan na isa-isa lang daw. Maya-maya pa ay makikitang nagpasalamat na ang dalawa sa binigay na advice ni Zhang Zuan at sinabing bibisita raw sila uli sa susunod na araw. Sinabi naman ni Zhang Zuan sa Emperor na gusto raw ba nitong tulungan niya ang Royal Elder na makapag-breakthrough. Sumagot naman ang Emperor ng oo. Ngunit sinabi ni Zhang Zuan na pumunta raw siya dito sa Chanshuan upang magpahinga at ayaw niya rong i-involve ang sarili niya sa mga troublesome na mga bagay. Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na nasa half-step Grandmaster Realm na raw ang Royal Elder, kaya paano niya raw ito matutulungan na mag-breakthrough hindi niya pa nga raw naaabot ang Profound Connection Realm at ang nagawa niya raw kay Master Zhuang kanina ay isa lamang swerte, kaya ayaw niya na rong tumanggap ng malalaking trabaho na magiging dahilan pa upang ma-expose siya. Ngunit nakiusap ang Emperor kay Zhang Zuan at sinabing handa rong magbigay ang Chanshuan ng kahit na ano basta matulungan lang daw sila ni Master Yang sa bagay na ito. Sinabi naman ni Zhang Zuan na sa tingin daw ba ng Emperor kulang siya sa lahat. Sumagot naman ang Emperor na hindi naman daw ganoon. Maya-maya pa ay sinabi ni Zhang Zuan na ganito na lang daw. Tulungan daw siya ng Emperor na makakuha ng mga 7th rank na mga cultivation techniques para sa Tangshan Realm. At kapag nakakuha daw ang Emperor ng 1,000 mga librong kagaya nito consider niya raw na gabayan ang Old Ancestor. Nagulat naman ang Emperor nang marinig ito at napasabi sa kanyang isip na akala niya raw ba nasa kay Master Yang na ang lahat. Profound Connection Realms ng mga libro, ano raw ba ang ibig sabihin ni Master Yang doon? Tapos 1,000 daw nito, ni wala nga rong ganoon karaming mga libro sa Royal Palace. Sinabi pa ni Zhang Zuan na kung sa tingin daw ng Emperor na mahirap ito kalimutan niya na lang daw ito. Sumagot naman ang Emperor na hindi raw iyon mahirap at sinabing makakaasa raw si Master Yang. Kukumpletuhin niya raw ito sa loob ng 5 araw. Ilang sandali pa ay nagpasalamat at nagpaalam na ang Emperor kay Zhang Zuan.